Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating mga bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at sa Informador Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo para regular po ninyong masubaybayan itong aking mga talakayan. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, dito mas mahaba-haba yung talakayan ko. Ha? Kasi hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, 3 topics po ang ating magiging ang subject natin ngayon. Una, yung nag-resign na undersecretary ng DepEd, bata daw ito ni Angara, si dating DepEd Yusek Traigiv Ulaybar, ipaparesto daw ng Senado kapag hindi umattend sa sunod na hearing. Pag-usapan natin yan. Ito, ano na, galing na dyan sa mga lumalabas na Cabral list na yan, yung DPWH leaks, sa mga listang lumalabas, nalalaman natin kung gaano kalaki ang mga insertions ng mga kongresista. Ngayon, sa lumabas sa Billionaire News Channel, ang political dynasty ng mga Villafuerte, grabe, 4.6 billion pesos sa noong 2025. Ang insertions nila El Rey Villafuerte, matindi pala, no? Panghuli din nating pag-usapan, hindi lang pala si Tebes ang binisita ni Sara Duterte, pati si Kibuloy. Ito, inamin niya to. Bagamat si Madriaga, no comment daw siya. Hindi niya daw neither confirm nor deny. Anyway, ito. Pag-usapan natin tong mga topics na to. Namumurong ipaaresto ng Senado si Traigiv Ulaybar, mga kabunyog. Si Traigiv Ulaybar ay ang nag-resign na undersecretary ng Department of Education. Ngayon, itong sa DepEd, siyempre ang secretary niyan si dating Senador Sani Angara. Ngayon si Angara kasi galing sa Senado, napunta sa DepEd, ito yung pumalit kay Sara Duterte. Ngayon, nung nasa pa siya, Senado, staff niya na itong si Yusek Ulaybar. Staff niya na ito. Kahit daw pala nung ama pa nito, yung matandang Angara, si Ed Angara, si Edong, staff na rin ito si Ulaybar, kaya matagal na rin pala ito sa gobyerno. Laging staff ng senador, ng matandang Angara, staff sa Senado ni Sani Angara, tapos ngayon nga, Yusek ng DepEd. Ito pala ay kasamahan ni Amina Pangandaman. Doon pa sa matandang Angara, na ito, kasamahan na ni Amina Pangandaman, ay naging secretary ng budget si Amina Pangandaman. O di lalong naging makapangyarihan itong si Ulaybar. At ito yung kontrobersyal na binanggit ni dating DPWH Yusek Bernardo, nakausap niya umano. Nang nakipag-usap umano, sabi ni Bernardo sa kanya, itong si Ulaybar, ang sabi nito, mayroon kaming pondo. Gawan mo ng projects, ng list ng mga items ng projects. 3.8 billion. 3.8 billion ang para sa'yo. Galing ito sa ES. O di syempre, pag ES, Executive Secretary, kukunin ito sa unprogrammed appropriations. At totoo nga daw, sabi ni Bernardo, pag-submit niya ng lista, kaagad-agad narilisan ng SARO. Narilisan kaagad ng SARO ng pondo. Syempre, kay yan sabi sa ES yan, Executive Secretary. At syempre, dahil talagang close itong si Ulaybar kay DBM Secretary Amina Pangandaman, o di na-release kaagad. At ngayon, controversial itong sila Ulaybar kasi itong si Ulaybar yung nag-drive umano nung yung armored vehicle na kinakargahan ng tambak na pera, yung mga rini-remit na kickback ni Bernardo, ang nagre-receive itong si Ulaybar. Ito yung para sa mga tao sa Malacanang na posibleng si ES Bersamin o kaya sila Amina Pangandaman. Sabi yan ni Bernardo. O kaya ngayon, controversial itong si Ulaybar. Dapat itong ipatawag sa Senado. Kaya lang, nung pinapatawag sa Senado, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi daw ma-attend. Hindi daw sila sinisipot. Pero sa susunod daw na taon,
Ipapatawag daw uli nila ito. Pag hindi pa daw sumipot, ipapa-aresto na nila. Kaya namumurong ipa-aresto daw itong tao na ito ni Angara. Sa ngayon, resigned na ito bilang DepEd Yusek. Ay kasi nga nalagay sa kontrobersya. Pero hindi naman siya sumisipot sa investigasyon. Kaya lang may warning na si Lacson, bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi niya, pag hindi pa raw ito sumipot sa investigasyon na ipapatawag nila, namumurong ipa-aresto nila to. Baka naman umattend na sa Enero kasi nagsabi na rin ang Malacanang eh. Sabi ni Yusek Claire Castro, suportado nila yung ipapatawag na investigasyon ng Blue Ribbon. Yung mga dating executive officials na nasasangkot, secretaries or undersecretaries dapat sumipot. O yun, tama yun. At saka si dating ES Lucas Bersamin nagsabi na rin sisipot siya. Pero itong si Ulaybar wala pa tayong naririnig. Kaya lang may warning na nga si Ping Lacson. Pag hindi daw sumipot sa patawag nila, ipapa-aresto ito. Masyadong controversial itong si Ulaybar. Kasi siya yung kausap ni Bernardo, siya rin yung tumanggap ng pera. Ang rene-represent niya nung nakipag-usap kay Bernardo, Office of the Executive Secretary, ES. At ito pa nga si Angara sa 2025 na budget, ang daming insertions ni Angara, ni Sani Angara nung senador pa siya. Ang daming insertions, siya ang nangunguna. Siya ang nangunguna sa dami ng projects. Lumalabas nga diyan, mayroong 5 mga officials ng executive department. May DICT, may DBM, yan ang si Amina, Pangandaman, mga tao lahat ni Angara. Nagtrabaho ka dati sa opisina ng kanyang ama, tapos sa kanya. Tapos napunta sa iba-ibang pwesto sa administrasyon ni PBBM. Kaya lang, napaka makapangyarihan nila. Kaya nga may tinatawag na Angara 5. Pero sabi naman ni Angara, wala daw, hindi daw siya sangkot diyan sa mga insertions, sa mga ano na yan. Kaya nga dapat imbestigahan yan ng Senate Blue Ribbon. Kasi si Sani Angara ang pinakamaraming insertions ng mga projects. Sa pinakadaan, mahigit 132 yata yun. Projects. Itong si Angara, ay kasi dati siya yung Finance Committee Chairman. Siya kasi yung dating Finance Committee Chairman eh. Parang ang katapat niya ng House sa appropriations. At itong si Ulaybar ay tao niya ito. Pero dito sa pinag-uusapang ito, hindi ni-represent ni Ulaybar si Angara. Ang re-represent niya, ES, sabi ni Bernardo. Kaya nga galit si dating ES Bersamin eh. Bakit daw nadadamit ang pangalan niya dyan na ES? Hindi niya daw alam yan. Kaya pag isinalang itong si Ulaybar, mapipilitan siyang sabihin sino ba talaga ang amo niya. Kasi ginagamit niya ES nung nakipag-usap kay Bernardo. Pero hindi naman, sabi naman ni Lucas Bersamin, galit si Bersamin. Wala akong inutusan, wala akong pakialam diyan sa mga insertions na yan. Kaya kong harapin niyang mga investigasyon na yan. Ang problema, ayon kay Bernardo, nang kausap niya si Ulaybar, ES ang ginamit na pangalan na rini-represent niya umano sa usapan na yon. Ngayon, pag sinalang itong si Ulaybar, maobligas siyang sagutin. Sino ba yung ES na sinasabi niya? Ay mag-aaway sila ni Bersamin dyan kung ituturo niya si Bersamin. Kaya maganda tong investigasyon sa Enero. At saka ang sabi ni Senador Ping Lacson, ipapa-aresto niya itong si Ulaybar pag hindi pa rin sumipot. Abangan natin. Maganda yan mga kabunyog, mga kabayan. Tungkol din dito sa mga insertion sa mga probinsya naman. Kasi ang mga pinag-uusapan nating mga budget na mga nasangkot sa anomalya, mga senador, sila Escudero, Estrada, Villanueva, Revilla, tapos mga kongresista. Pero sa mga kongresista, wala pang masyado at saka yung mga probinsya, Mindoro pa lang, Bulacan, saka Davao Occidental ang mga pinag-uusapan. Saka yung rock netting sa Benguet at Baguio. Pero sa Camarines Sur,
tinambakan din ito ng napakaraming flood control projects, hindi pa ito naiimbestigahan. Hindi pa naiimbestigahan. Kaya nga mali yung sabihin ng Senate Blue Ribbon na ni Ping Lacson na magsasarado na ang investigasyon ng Blue Ribbon. Paano magsasarado ang investigasyon ng Blue Ribbon? Magra-wrap up na daw. Eh, ang daming mga corruption din ng flood control sa mga region, sa mga probinsya. Bakit hindi na ba yun iimbestigahan? Ang ICI sabi rin ni Rosana Fajardo, yung nag-resign, tapos na daw ang trabaho niya eh. Anong tapos na ang trabaho? Ang alam ng taong bayan, nagsisimula pa lang ang ICI, nagsisimula pa lang ang Blue Ribbon. Hinihintay ng mga probinsya, yung mga politiko nila, na tagtad rin naman ng insertions, imbestigahan din. Tulad ng Camarines Sur. Lumalabas sa records ng Billionaire News Channel, yung hawak ng mga dokumento ng Billionaire News Channel. Yung dating congressman ng 2nd District ng Camarines Sur, yung leader ng mga Villapuerte. Pag sinabi mong Camarines Sur, Villapuerte. Halos 40 taon na o ilang dekada na yan. Sila lang yung sila ang nagpapalit-palitan ng mga 5 ang distrito ng Camarines Sur. 5. Sa 5 na yan, ang 3 dyan, hawak ng mga Villapuerte. Hawak ng mga Villapuerte. Si El Rey Villapuerte, dating congressman ng 2nd District, ay natapos niya na yung 3 terms. Ang ginawa niya, bumalik siya sa gobernor, si El Rey. Kaya gobernor ngayon si El Rey Villapuerte. Yung anak niyang si Luigi, na dating gobernor, pumalit na naman sa kanya sa congressman. O, ganun yung ginagawa nila. Tapos yung dating gobernor na anak ni El Rey din, asawa ni Rachel Ann Peter, si Migs Villapuerte, congressman naman ngayon ng 5th District. Kaya sa 5 distrito ng Camarines Sur, 3 ang hawak nila. Yung talagang Villapuerte, 2nd District, si Luigi, anak ni El Rey. Sa 5th District, si Migs naman, anak din ni El Rey. Itong dalawang anak niya ito na mga congressman ngayon, mga dating governors din. Si El Rey, dating governor na nag-congressman, at natapos na naman yung terms na congressman, nag-governor na naman ngayon. Kaya governor ngayon si El Rey. Ganyan ang political dynasty ng Camarines Sur. Kahit yung 1st District, si Horibata, Congressman Horibata, tao rin niya ng Villapuerte, pinatakbo lang yan ng Villapuerte. O ngayon, ang pinag-uusapan ditong taon 2025. Sa 2025 budget, si El Rey Villapuerte, congressman pa siya noon, ay nagsingit, insertions, 4.6 billion. 4.6 billion. Grabe. At ang Camarines Sur na probinsya ng mga Villapuerte, ang Robredo kasi Naga City lang yan. Naga City lang ang Robredo. Pero pag Camarines Sur na ang pinag-usapan, Villapuerte yan. Ang governor ng probinsya ng Camarines Sur mula pa noon hanggang ngayon, Villapuerte yan. Hindi napapalitan yan. At sa mga distrito naman ng Kongreso, Villapuerte pa rin yan. May 2 lang na distritong hindi nila nakukuha. Yung sa Puente Villa sa 4th District, yung 3rd District na hawak ng Liberal Party. Yan yung dito. Ngayon, ang malaking issue dito sa Camarines Sur, sa prepare na NEP noong 2025, 9 billion lang ang projects ng 5 distrito. Pero nung naaprubahan yung GAA, naging 25 billion. So imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. 9 billion. 9 billion yung projects ay yung nasa NEP ng 5 distrito na ng Camarines Sur. Pero nung lumabas yung GAA, naging 25 billion. Saan nangyari yung insertions? Karamihan sa Baykam. Galaw ni Villapuerte, ni El Rey, makapangyarihan yan. Kadikit yan ni Romualdez, saka ni Saldico. Nung mga panahon, sila yan, magkakasama yan. Kasi presidente ng National Unity Party si El Rey Villapuerte. Hawak niya yung isang malaking bloke ng mga kongresista. Kaya pag humingi siya ng pondo, talagang ibibigay sa kanya yan. Kasi mayroon siyang hawak na mga kongresista, yung National Unity Party in UP. Kaya ang dito, nang pinopose yung budget ng 2025 sa NEP pa lang 9 billion. Nung naaprobahan sa GAA, nag-25 billion. Sa Baykam, 13 billion ang in-insert ni Villapuerte. Ganon katindi.
Ito yung mga dapat na imbestigahan. Ito yung mga dapat na imbestigahan. Bakit nangyayari 'tong ganito? Kaya ano ito, eh, at yang ano na yan, yang Cabral list na yan na sinasabi o Cabral files kung ano man yan, nandyan ang mga pondong hawak ng bawat kongresista. So ilabas yan. Ito nga nilabas na yung sa Villafuerte, sa Camarines Sur. Ilabas din yung sa Quezon, ilabas din yung sa Samar, ilabas din yung sa Cebu, ilabas din yung sa Bukidnon. Lahat yan dapat ilabas para makita ng taong bayan. Ito, pinapakita pa lang itong sa Camarines Sur, maano ka na. Grabe pala. Imagine niyo sa NEP, yung projects ay yung budget ng 5 distrito ng Camarines Sur, 9 billion sa NEP ha. Nung makalusot na sa GAA, 25 billion na. Ibig sabihin, ang daming insertions. Sa BICAM lang, 13 billion ang in-insert. Sinong may kagagawan? Ito na nga, si El Rey Villafuerte. O ngayon, hindi na congressman si El Rey. Kasi nga, natapos na yung term niya. Nag-governor na ngayon. Pero yung dalawang anak niya, congressman. Congressman ng 4th District si Luigi, congressman ng 5th District si Mix. Mga dating governors yan. Yan ang political dynasty. Kaya nga, ang issue ng mga anomalya sa flood control at sa infrastructure, kakabit yan ng political dynasty. Kakabit yan. Anyway, yan mga kabunyog mga kababayan, ang sitwasyon. Ito, si Sara Duterte, inamin niya na bumisita siya kay Kibuloy. Binisita niya si Kibuloy sa kulungan sa Pasig City. Sabi ni Sara Duterte, bago daw siya pumunta ng Dahig para bisitahin ang kanyang ama, dumaan muna siya kay Kibuloy. Ay siyempre, tatanungin siya ni Digong ng tatay nila. Kumusta ba si Pastor Kibuloy? Okay. Siyempre, kailangan sabihin nila, nakausap ko, okay naman. No? Ang daming binibisita ni Sara ngayon ng mga kriminal. Ang daming binibisita ni Madriama kriminal, si Tebes, si Kibuloy. Kung nakakulong pa si Bantag, bibisitahin niya din 'yan. Si Madriaga, hindi niya inaamin na binisita niya. Neither confirm nor deny daw siya. Neither confirm. Pero ang inamin niyang binisita, ang nagsabi na binisita niya si Tebes, ang DILG, si Junvic Rimulya. Binisita daw si Arnie Tebes. Yan ang sabi ng warden ng Camp Bagong Diwa. Si Kibuloy, si Sara mismo ang nagsabi, nabanggit niya yan. Inaano rin ni Sara, kumbaga inaalagaan niya rin yung mga alyado nila. Kailangan, kasi halimbawa, sa Negros, yung Negros Oriental, yung Digamo doon, hindi naman yan magiging kakampi ng ni Sara kasi Marcos yun. Marcos yun. Sila Digamo. Pero itong si Arnie Tebes, malakas din naman ang political ang political base ng mga Tebes. Yan yung kukunin ni Sarang suporta sa Negros Oriental. Kaya binisita niya si Arnie Tebes. Bagamat hindi niya inaamin kasi nga ayaw niya siyempre Arnie Tebes yan. Masyadong kontrobersyal yan. Ang inamin lang ni Sara si Kibuloy. Sabi niya binisita niya si Kibuloy dahil pupunta siya ng Dahig, gusto niyang makausap muna si Kibuloy bago siya pumunta ng Dahig. Siyempre nagtatanong si Duterte. Mga kabunyog si Duterte sa si Digong. Si Duterte sa si Kibuloy. Dati pag nagiinuman yung nila, nag-uusap yan sa mga mamahaling restaurants, hotels. Ang yabang pareho niyan. May programa pa yan noon sa SMNI, saka sa radyo, si Kibuloy saka si Duterte. Akala nila hindi sila mapapanagot sa kanilang mga krimen na ginawa. Ngayon, nakakulong si Kibuloy, ang kaso niya, qualified human trafficking.
Nag-apply sana siya ng bail, hindi naman pinagbigyan. Kasi ano 'yun, mabigat na kaso 'yun, qualified human trafficking, eh. Saka, yung ano, yung, ah, ebidensya laban sa kanya, ay ano, matibay. Kaya hindi siya pinayagang makapagpiyansa. Oh, si Duterte naman, hindi iniisip na madadala sa dahig sa the Netherlands. So ayun, nandun na sa ICC. Hmm. Kaya si Kibuloy, ah, hindi niya maranasan yung yaman niya. Hindi niya maranasan, nakakulong siya, eh. Ang dami niya na sanang ano, mga parang palasyo na yung bahay niya. Kahit pa sabihing sa simbahan niya nila, sa sekta ng relihiyon niya yan, KOJC, Kingdom of Jesus Christ, pero ano pa rin yan, sa kanya naman yan. Hindi niya na ma-enjoy. May private chopper siya, may private jet siya. Oh, ewan ko kung may yate pa yan. Hmm. At ang dami niyang pera, ang dami niyang mga mansions sa ibang bansa. O ngayon, na wala, hindi niya ma-enjoy yan. Ano pa nga to hindi pa siya nasisintensyahan. Pag nasintensyahan pa siya dyan, paano kung life imprisonment ang sentensya sa kanya? Ay di wala na. Doon na yata siya mamamatay niyan sa kulungan. Doon na nagtapos ang kasaysayan ni Kibuloy. Pwede pag nanalo si Sara. Ipapardon. Ipapardon si Kibuloy. Kaya grabe talaga yung kanilang ano. Kailangan talaga sa kanila manalo si Sara Duterte. Manalo. Kasi kung ma-convict man si Kibuloy, pwedeng ipardon. Ganon din si Arnie Tevez. Pwede, yan yung mga ano yan. Kaya maraming nakasalalay kay Sara ang kaligtasan, ano? Hmm? Pero alam nila sa ngayon, wala. Hindi makapagpiyansa si Tevez, hindi makapagpiyansa si Kibuloy. Si Duterte ang mahirap. Actually, mahirap si Digong, eh. Kasi kahit maging presidente si Sara, hindi siguradong maiuwi si Duterte. Halimbawa magpresidente si Sara sa 28, kaya niya bang orderan ng ICC na ibalik dito si Duterte? Hindi naman hawak ng Pilipinas ang ICC. Kahit Korte Suprema natin, walang jurisdiction sa ICC. Ano yan ano yan, International Criminal Court. Kaya mahirap yan. Tawa natin. Pero ano ngayon, ito, inamin ni Sara, pumunta siya kay Kibuloy. Hindi niya inamin, pumunta siya kay Tevez. Pero DILG na ang nagsabi, sa yung warden, pumunta daw, eh. Ang hindi niya inaamin, Madriaga. Pero sinasabi ng abogado ni Madriaga, bumisita si Duterte, si Sara kay Madriaga. Kaya lang hindi daw hinarap ni Madriaga. Hindi raw hinarap. Anyway, so mga kabunyog, mga kababayan, yan yung ating mga topics ngayon dito sa Attorney Enzo Bunyog at sa Informador. Magandang araw po sa inyo lahat.